punuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng DZRJ 810 at 8 Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Percy Lapid 5! Percy Lapid 5! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader ginigiba, basta't mali binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang umaga po para sa mga nakikinig sa atin ngayon sa impilang DZRJ Radyo Bandido. At sa mga nanonood po sa atin kanina pa sa Cable Link Channel 7. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novinario. Ang Lapid Fire ay napapanood sa Cable Link TV Channel 7 mula Lunes hanggang Biyernes at sabayan ding napapakinggang live sa makasaysayang himpilan ng DZRJ Radyo Bandido 810 ng 8 Media Broadcasting Network mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Ito po naman si Peter Talastas para sa inyong mga reaksyon. Ang amin pong landline 412-0288. At doon naman sa mga gustong mag-text, 0917-798-8910. Ito po naman si Atong Ma. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan, samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Okay mga kaibigan,
Si Pacquiao po ay katakot-takot na batikos ngayon ang inaabot. Oo. Bugbog sarado siya ngayon, ha? Inuulam po siya ng mga reaksyon dahil po sa naging sa kanyang binitawang opinyon. Ito na may tinanong lang sa kanya Oo. kung ano masasabi niya sa same-sex marriage. Yan. Ang sagot ni Pacquiao, yan na niya masahol pa sa hayop. Kasi nga raw po, alam niyo naman si Pacquiao, nagbabasa ng Biblia yan. Pastor ngayon yan eh. Sumisitas ngayon yan. Bumibersikulo yan. Kumakapitulo yan. Bersikulo, kapitulo. Ayan po mga kaibigan. At dahil doon po, nasabi niyang yang sex marriage na yan ay masahol pa sa hayop. Ang sabi niya kasi, wala naman yan na niya sa Biblia. Yan na niya, kuwan yan eh. Kung babae, babae lang. Kung lalaki lang, lalaki lang. Para sa kanya, ang pangit nga naman kung pareho kayong lalaki. Magpapakasal kayo. Ano kayo? Ano kayo, ninja? Paglaan kayo. Ayan, samurai ba kayo? Espadahan ah. Ngayon, kaya niya siguro sinabing masahol pa sa animal. Yun namang pareho naman babae. Oo. Ano man ang tawag mo ron eh? Oo. Magweweteng ba kayo? Oo. Tumataya ka ba sa weteng? Hindi. Atong, Hindi kaya mo nga tumataya. ako yung pompiang. Daming weteng sa Maynila, hindi ka tumataya. Hindi. Pompiang. Kaya po, Pagka parehong babae naman yun. di ba? Oo. Parang ano yung cymbals. Alam mo yung cymbals, yung sa banda, yung... musiko. Hindi, Yung ano? yung sa drums. Hindi yun, yung mga, yung ano, yung cymbals, yung Pinopompiang. dalawa. Oo, yung dalawa. May pompyangan. Sa mga aso nga naman, wala nang papatol sa kapwa lalaki. Wala pa tayo nakita. May nakita ka na ba na aso? Nagdiskrimahan. Pinatulan yung lalaki, kapwa niya lalaki. Wala pa. Pero sa tao, meron, ano? Pangyatong. Hindi, marriage to eh. Oo. Marriage ang Papakasal. sinasabi. Oo. Kung sa bagay, kasama yung pero marriage. Oo. Kasal. Wala hong kinasal kasi raw na lalaki pareho. Kaya babae. Pero dahil nga doon, katakot-takot ang batikos na inabot ni Inulan, ano? inaabot ngayon ni Pacquiao. Nagkataon na. Parang mababawasan ng boto si Pacquiao. Nako. Pero ako naniniwala naman na sa bandang huli, si Pacquiao talaga mananalo yan. Oo. Mananalo yan eh. Kasi po, sikat yan. Popularidad. At saka si Pacquiao marunong mamigay ng pera yan. Yun ang iniintay ng maraming botante, mamimigay ka ng pera. Mimigay. Di ba? Oo. Hindi katulad nung araw yan, malayo na, nung araw na ang politiko pag nagsalita, lalabas ang tao para makinig sa sasabihin mo. Ngayon hindi, lalabas ang tao, Para malaman. malaman natin kung may ibibigay ito. Oo. Ganun yun eh. Pag walang binigay, minumura, no? Oo, di ba nung araw, nung kukunti pa media nun eh. Plaza Miranda nga, sinasabi namin sa inyo eh. Oo. Yan ang ika nga, barometro ng isang kandidato eh. Kung siya mananalo, matatalo eh. Pag nagsalita siya dyan eh, kasi ang tao nun lalabas para makinig sa'yo sa sasabihin mo. Ngayon. Hindi para tignan kung magkano laman ng bulsa mo. Di ba? Oo. Wala, iba ngayon. Ngayon, ang Ibang klase. sinasabi, pag walang bigay, uuwing Maganda dumaan. sana may ma-interview tayo dito Oo. Magbibigay yung ng reaksyon LGBT. tungkol sa sinabi ni Kahit Pacquiao. not necessarily yung mga organization na Kahit nagsasalita. individual. Oo. Individual, kahit yung mga individual. kilala silang LGBT, hindi naman nila naka-out tinatago. sila, oh. Hindi naman nila kasalanan yun eh. Di Oo. ba? Na nagkaganon sila. Mas dumami yung hormones ng babae sa kanila o lalaki, hindi nila kasalanan. Ang pinagbabawal lang naman kasi doon yung sa Biblia ang pinagbabasihan ni Pacquiao. Ang hirap naman sa atin. Kristiyano tayo, di tawag sa atin, the only Christian country
in Asia. Oo. Asia, pinagmamalaki natin yan, ha? Kasi nga, dominant, ang dominant religion sa Pilipinas is Christian base. Catholic, eh. Di ba? Christian Tama. base yan. Mm. Mga kaibigan. Ngayon, nakalagay naman yun sa Biblia. Parang ano kasi, ako tingin ko, yung halimbawa, itong mga pulpolitiko, yung mga pulpol, Pulpul. mga walang hiya, Oo. na pagka-araw ni Bonifacio, ni Rizal, ng mga bayani, Oo, yan. inaalayan ng bulaklak, eh. Oo. Di ba? Talagang yung titindig ng napaka-ringal, eh. Nakabarong, Ayan, Taas noo. yung kamay, nasa, dibdib pa, eh. Kumakanta ng Aawit ng awit. pambansang awit. Ayaw mo to. Habang itinataas ang bandila. Oo. Di ba? May flag ceremony pa pag Lunes, eh. Oo. Si Erap nandun pa, eh. Nakatingala pa, eh. Di ba? May leeg pala. At pagkatapos, hindi. Ulo lang naman ang tumitingala. Hindi naman yung leeg, eh. Hindi naman kailangan ng leeg pag tumingala ka. Ulo lang. Ulo lang Ngayon, di ba? Magiting na magiting ang tindig, eh. Oo. Pero magnanakaw lang pala. Ibig Naku kong po. sabihin, dinadakila natin yung mga bayani, Oo. pero hindi naman natin ginagawa yung simulain na kanilang ipinaglaban. Tama. Para si Kristo sa Biblia, Mm. puro tayo Kristo. 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 Pero dito sa Pilipinas, maraming walang hiya. Kumpara mo sa Asian countries. Oo. Bakit dito pinakamaraming walang hiya na politiko? Oo. Di ba? Ang walang hiya, ha? Si- Bakit dito maraming prostitute? Oo. Bakit lahat ng mga simulaing kalaban ni Kristo nandito? Puro pera. Di ba dapat lahat ng itinatag na gustong itinanim ni Kristong mga simulain, tuntunin na dapat isabuhay ng mga Kristiyano, Oo. puro kabaliktaran, eh. Di ba? Oo, Ang tama. pinaggagawa dito, ngayon si Pacquiao, Oo. tinanong siya, hindi Oo. naman niya binigay yung opinion, ipinasok niya lang. Oo. Tinanong siya, di ba? Ano masasabi mo sa Nabiglaanan yun. Ngayon, pagka totoo yung paniwala ng isang tao, nagagalit ka ngayon. Ba Oo. parang nagagalit ka ngayon Oo. sa batas ni Kristo. Oo. Bawal yan, eh. Bawal nga naman yan kung tutuusin mo, eh. Sex marriage, hindi naman natin dinidiscriminate yung bakla. Oo. Tsaka yung tomboy. Hindi naman natin dinidiscriminate yung tomboy. Oo. Di ba? Lalo na kung tomboy maganda. Oo. Naku, Mhm. nangihinayang kami. Mhm. Hindi lang Tomboy. Ba't hindi ako manghihinayang? Hinayang. Ba't nagtomboy ka? Inaaksayan ninyo ang panahon ninyo. Nandito naman kami. Ha? Kaya ayokong darating magang-maga rito, eh. Oo, marami ko nakikita sa labas. Oo. Yun ang ibig ko sabihin. Ngayon ang sinasabi natin, para kay Pacquiao, masisisi mo ba si Pacquiao? Oo. Kung yung paniwala niyang bilang isang Kristiyano, Oo. talagang manindigan ka ron sa doktrina na yun, di ba? Oo. Gusto mo maging Sodoma at Gomora tayo? Oo. Kasi po, nung gunawin yung Sodoma at Gomora, yan ang dahilan, eh. Yan. Di ba? Oo. Yan ang dahilan, eh. Babae sa babae na, eh. Lalaki sa lalaki na, eh. Ang kinasal ng Diyos ay lalaki at babae. Hindi naman lalaki pareho, eh. Oo. Di ba? Hindi bumae. Ngayon, hindi natin pwedeng masisi si Pacquiao sa kanyang opinion. Saka opinion niya yun. Opinion niya yun, eh. Mhm. Nagkataon, kandidato siya. Pero hindi ako umahanga kay Pacquiao sa ibang panahon. Alam mo naman yan, eh. Oo. Kung banatan nga natin si Pacquiao, eh. Hindi ba? Pero sa pagkakataong ito, ang tingin ko, naninindigan pala ito. Marunong palang manindigan ito. Oo. Hindi yung ibinebenta, yung ginagamit mo lang yung pagiging Kristiyano mo, dahil kumbinyente ka ron sa
sa sitwasyon. Hindi ba? Saka Oo. nag-ganon, alam mo kagabi nag-apologize siya eh. Pero Apologize nag-apologize na. siya dun sa mga taong nasaktan sa sinabi niya. Oo, Pero maaring- hindi niya sinasabing mali yung sinabi niya. Maaring may masaktan talaga, ganun talaga eh. Kami nga dito eh. Medyo Diba? Ano ba pakialam namin kung masaktan sila? ang Kung totoo naman at ang pinaglalaban naman namin para sa kapakanan ng mamamayan at ng ating ng ating bansa, hindi ho ba? medyo brutal lang ang datingin salita ni, pero totoo. Ngayon, ang dami nag-react, di ba? Violent At ang reaction. masama, itong ilang politiko, sinakyan yun. Oh. Naghanap Doon ng ba, ano, no? Sila, Naghanap ng okay, masasakyan eh. Sino-sino, Nagtagumpay. Oo. Sinasakyan nila para silang yung kay Duterte. Oo. Si Duterte naman pwede naman tumakbo mag-isa. Bakit nga magdadala pa siya ng mga senatorial candidate? Bagahe nga, Oo, sabi tama. niya, ano Di ba yan ang diba? madalas natin sabihin? Nahihirapan pa siya dyan eh. Kaya natin sinasabi yan, hindi dahil sa hindi dahil sa gusto natin paboran si Duterte o kung sino Oo, mang kandidato. Ang gusto natin kasi mapabuti. Mm. Maging tama. Parang yung barometro ng simbahan. Yung simbahan, may pinakamabuti bang tanungin doon kundi yung simbahan. Oo. Yung simbahan ba naniniwala sa same-sex marriage? Maninindigan ba ang simbahan sa paniwalang yon? Kung hindi sila pabor sa same-sex marriage, ngayon ba sasabihin nila yon? Kasabay ng kanilang paalala na meron tayong mga dapat na hindi iboto Oo, at dapat tama. iboto. Mm. Di ba? Sino hindi dapat iboto? Sino hindi dapat iboto? Sabi ng simbahan. Oo. Yung mga dynasty, yung mga magnanakaw. Wag iboto yan. Ang dami ng kaso, alam niyo na mga may kaso, gusto niyo pa iboto. Di ba? Binigyan lang kayo ng pera iboboto niyo pa. Diyan lang may magagalit din Oo. Ang dami nagagalit Dami. sa simbahan, di ba? Oo. Sigurado yan, yung mga politiko. Unang-una na magagalit dyan, si Erap Yung maraming asawa, sabi. Ayo. Hindi ba? Maraming pamilya di maraming asawa yun. Oo. Magagalit din yan. Ganun lang din kay Pacquiao. Oo. Sinabi niya na, parang hayop yan totoo nga naman, masahol pa niya nga sa hayop Kasi wala tayo nakitang hayop na parehong lalaki Oo. nag-sex. Di ba? Kasi wala namang kasal yung hayop. Wala. Kaya Diba? wala. Wala magkakasal doon. Meron nga dyan parang hayop na rin Oo. Di ba? Oo. Ang daming asawa Di hayop din yan. Oo. Kasi yung hayop kung kani-kanino umaasawa yun Maraming asawa rin. Di ba? Oo. Pero babae, no? O lalaki. Babae pareho. Babae pareho. Magkaiba. Magkaiba. Oh. Babae sa lalaki. Oo. Lalaki sa babae. Oo. Hindi. Tama naman si Pacquiao dito kung tutuusin mo. Para sa akin, Oo. kung ang paniwala mo ganyan, manindigan ka dyan. Oo. Hindi ka dapat magbago dahil sa mababawasan ka ng boto. Oo. Yun ang bumilib ako kay Pacquiao. Kasi nung humingi siya ng apology, naninindigan pa rin siya doon sa kanyang paniwala. Ang hiningi niya lang ng paumanin, kung nasaktan kayo, pasensya na kayo. Oo. Hindi ba? Pero tama, sabi ko nga sa iyo, ang bagay na tama, Tama. tama talaga yan. Ang katotohanan po, hindi mo pwedeng baguhin. Kahit na lapastanganin mo pa yung katotohanan na yan, kahit na magkaisa pa ang buong mundo, Oo. na ikaw na lang ang naninindigan tama, hindi mababago yung katotohanan Tama. na tama ka. Hindi ba? Oo. Kahit na yung buong mundo sabihing mali ka. Mm. Hindi ba? May kasabihan nga yung 1,000 mang anghel daw Oo. ang magsabing tama ako. Kung mali ako, mali pa rin ako Kahit anghel pa yung magsabi, tama ka. Oo. Mali ako. Ha? Mali ako. Mali ka. Mm. Hindi ba? Si Churchill yata nagsabi nun. Winston Mga Churchill. kaibigan. Yan po doon ako bumilib kay Pacquiao Ha? Dati wala akong bilib dyan Oo. Di ba? Oo. Dahil nga sa daming mga
nakakulapol na ano sa kanya, mga politikong walang hiya, di ba? Tapos may dala kang Biblia. Sana gano'n na rin ang panindiganan ni Pacquiao lahat. Pagka magnanakaw, iwasan mo na yan. O, di ba gano'n ang pinapayo natin kay Kwan? Anong tawag? Kay Duterte. Oo. Mga walang hiya yan, gagamitin ka niyan eh. Oo. Dumidikit sa iya, sisirain ka niyan, kalawang yan eh. Oo. Ano ba sumisira sa bakal? Kalawang. O di ba kalawang? Kaso si Pacquiao naka-line up kay Une, no? Oo, Kaya, ay, naku, Sus Mariosep. Sandali lang meron tayong tawag pero bago po yan mga kaibigan, pakinggan po muna natin ang ilang paalala. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 BBC Minute. now. This is still a The developing. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Nagliliyap na mga komentaryo, maaanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Meron po tayong tawag sa telepono mula po kay Ginoong Lazaro Ramos. Magandang umaga po, Mr. Ramos. Magandang umaga naman, Mr. Lapid at sa kanyang mga kasamahan. Opo. Ako ay nakikinig doon sa usapin nyo tungkol sa same-sex marriage. At saka tama-tama, nabuksan ko itong libro ko ng Biblia from the book of Leviticus, chapter 20. Hallelujah. Penalties for various sins. Ang title nito, Penalties on Various Sins. Verse 13. If a male lies with a male, as with a woman, both of them shall be put to death for their abominable deed. They have forfeited their life. Yan ang gusto ko sanang i-contribute sa usapin natin dyan tungkol sa same-sex marriage. At ako'y naninindigan din sa panindigan ni Pacquiao. Yan yung mga kinikremate, kasama yun sa cremation eh. Pagdating ng pag-ukom eh. Ito talaga sa Diyos mismo. So, sa madaling sabi po, Mr. Ramos, kayo ay naniniwala dun sa sinasabi ni Pacquiao. Sinusuportahan ko siya. Kasi meron din kasabihan na even unto death, fight for the truth. For the Lord your God will battle for you. Yan ang magsasabi natin kay Mr. Pacquiao. Hallelujah. Yun lang, Mr. Lapid, at maraming salamat. Salamat din po. Nagliliyap na mga komentaryo, maaanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Yun pa si Mr. Ramos, kayo po, ano Pwedeng masasabi tumawag, ninyo? Pwede kayo tumawag o kaya magpadala ng inyong mga Mag-text kayo, pwede. reaksyon sa pamamagitan ng text. Ano yung sasabihin mo, Peter? Yun nga, yung pagkakasalita ni Pacquiao, medyo brutal, ano? Pero totoo, na minsan, ang tao, masahol pa eh. Halimbawa, doon sa aso, may nakita ka bang aso na rape ng tuta? Wala eh. Wala nga. Wala. Pero tao nang rape ng sanggol. Tama. Bata. Diba? Aso, hindi nire-rape ng Hindi tuta. pa yun. Bata nang-rape ng lola. Ayun. Baliktad. Hindi ba? Ayan eh. Mga drug addict. Pero sa mga hayop, wala nun eh. At saka dito, yung aso, yung hayop, pagka ng-rape, hindi pumapatay eh. Hindi ba hindi pinapatay yung ni-rape eh? Oo, pinupunasan. Oo. Dinidilaan pa nga. Ngayon, yung tao eh. Iba. Ni-rape na nga yung babae, pinapatay pa.
Kaya mas masahol pa nga Yung sa hayop. sentidong yun, talaga mas masahol. Pero ang mali lang, Yung delivery. yung delivery, parang masyadong tinumbok ito Masyadong Hindi, na-offend sila. na-offend lang. Oh. Para sa akin, hindi rin naman brutal yun eh. Oo. Pag marunong kang tumanggap ng kasi baka yung iba biglain masyado. Mag-isip din tayo. Aba, oo. Buti pa nga yung May reaction opinion. yan eh. Everybody is entitled to their own opinion. Tsaka bakit pag kinukumpara ka sa hayop, ba't parang tingin mo masama? Yung mga hayop hindi naman masasamang nilalang yan, di ba? Nagiging masama lang yan pag pinagmamalupitan. Kasi ang tao may isip. Mas matino pa nga kay Erap yun eh. Oo. Kasi yung hayop di nagnanakaw. Hindi, nagnanakaw pagkain. Pag-isip. Pagkain lang. Ito, sobra-sobra na. Nagnanakaw pa. Nakulong na nga eh. Ang dumudumi yung isip eh. Di ba? Hindi yung puwet ha. Hindi yung katawan. Yung katawan, napupunasan yun eh. Napapaliguan. Pasensya sa mga kumakain. Magang-maga may nag-aalmusal. Oo. Yan ganyan mga brutal na katotohanan. Minsan mabibigla ka. Marami talaga nag-aalmusal ng maga. Si Philip Salvador nga, nag-aalmusal eh. Ano yung naalmusal, Peter? Bibingka. Nino? Ni Josie. Josie's bibingkahan. Ay, meron palang ganun. Kalahin mo. Kandidato sila, no? Sa Bulacan, ano? Talaga? Tandem? Paano kaya? Iboto kaya ito ng mga Bulakenyo? Bulakenyo. Hindi bali yan. Lalaki at babae yan. Lalaki si Philip, babae si Josie. Tsaka walang sabit yata pareho eh. Ha? Hindi, puro sabit na yun. Wala, nagkasabit-sabit. Magkakasabit-sabit kayo sila. Tama, puro sabit nga naman eh. Puro sabit na sabit. May sabit kay Nagsimula lang sa almusal ko sana napunta yung usapan na. Sumabit kay Chris yan. Si Josie naman, sumabit kung Okay, kanino yan. Pero alam mo, walang niya. Itong si Wing Gatchalian. Oo. Ano pa boboto kayo ng mga senador. Siyempre, yung mga dapat iboto, meron ding hindi dapat iboto. Isa na yan eh. Naku. Kilala niyo ba si Win Gatchalian? Unang-una, si Win Gatchalian, di ko malaman kung ito ngayon mayor o congressman. Pero tumatakbong senador, hindi ba? Bakit ako nalilito? Kasi magkakapatid sila ron eh. Tatlo sila eh. Dynasty. Sa Valenzuela, dynasty. At hindi pa yan. Sino ba yan? Di ba anak yan ni William Gatchalian? Sino po yung William Gatchalian? Nung panahon ni Cory, yan po yung nakilala na tinaguri ang Plastic King. Ano yun? Smuggler po ng plastic resin sa Bureau of Customs. Sino ho pa yan? Yan ho yung dami ni Erap. Yan pamilyang yan, wala namang kwarta yan eh. Ang kwarta niyan, kinukuha lahat sa gobyerno. Yung tatay niyan. Alam ba ninyo yung tatay niyan eh, di ba co-accuse yun ni Erap sa kasong plunder? At kaya hindi humabawi-bawi ng gobyerno raw ngayon ayon sa kanila. Hindi lang nila gustong bawiin. Siguro, yung hayop na mga walang yayang nandiyan sa Solicitor General yan ang dapat questionin sa kanila eh. Bakit hanggang ngayon hindi ninyo kinukumpiska yung pera na sinabi ng Sandigan Bayan, ibalik ni Erap kasama sa sentensya sa kanya yan. Yun yung mga kung tawagin accessory penalties. Pinababalik kay Erap yung mga ninakaw niya eh. Alam ba ninyo na meron pang kaso daw ito? Sapagkat ang sinasabi ni Erap, yun daw pera na yun ay nakalagak sa Welex. Sa Welex. Ano yung Welex? Kumpanya na pag-aari ni William Gatchalian na tatay nitong si Wing Gatchalian. Ibig sabihin, ayaw nilang ibalik yung ninakaw. Nakaw yun eh.
Eh ngayon, kung hindi ibalik, di ba dapat ipakulong yung mga yan? Yung pamilya na yan ni Gatchalian? Tama. Ay, sila Hindi, waterfront. Hindi Welex, waterfront. Alam ba ninyo yung waterfront? Yung kung Welex ano? under ng waterfront yun. Yung waterfront, yan yung nagpapatakbo ng hotel. Yung Holiday Inn. Manila Pavilion, di ba? At ngayon, sila nakakuha nung property ng Maynila na dating Silais Hotel na naging Grand Boulevard Hotel. Kumpiskado ng Maynila yon. Property ng Maynila yon. Nung maupo si Erap, bago pa nga maupo, di ba, binabala ko na. Uunahing nakawin ni Erap yung Grand Boulevard Hotel. Nagkatotoo na. Inuna nga. Ayan, nandyan. Nasa kumpanya na nitong mga walang hiyang mag-aama na ito, na Gatchalian. Dapat mga kaibigan itong mga ito maipakulong Alam mo ba? Ito isang kwento ito. Yung kay Don Emilio Yap, buhay, andyan yung mga anak ni Don Emilio, alam nila sigurado yan. Si Don Emilio Yap, di ba inutangan niyang si William Gatchalian? Nung utangan, idinimanda pa after 2 weeks Para magkaroon siya ng dahilan na hindi bayaran si Don Emilio. Siya na nangutang, siya pa nagdemanda. Ganyan po kawalang yaya, nangungutang yan. Nung nangungutang, isinama yung buong pamilya, kasama yan Si Win. Umiiyak sila sa harap ni Don Emilio para pautangin. Nung mapautang na po, idinimanda, ginawa ng kaso. Si Don Emilio, ang dahilan daw, napahiya sila dun sa mga investor sapagkat ang ipinautang lang sa kanila, ewan ko kung 250 million, invest na 500 million. Yan po, mga kaibigan. Si ano pa may utang, Pinautang sila. Hindi, kaya kinasuhan nyo para aregluin sila, para mabaliwala yung utang sa kanila. Pero bago tayo magpatuloy, pakinggan po muna natin ito. Halalan 2016, makabuluhang talakayan para sa makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa Bakit Kita Iboboto para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Samahan natin sa pagkilala ng mga kandidato sina Joey Falcon, Bernard Tan, Pia Morato at Miguel Hill sa programang Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Tuwing araw ng Biyernes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Bueno, magpapatuloy tayo mga kaibigan. Pinag-uusapan natin dito itong mayabang. Magyayabang pa kayo, yung pera ninyo galing sa gobyerno yan. Ito. Paano nila nakamkam yung Holiday Inn Hotel? Alam mo ba, style niya ganito. Bibili kunyari ng property ng mga pinagbibili. Nakumpiskado ng gobyerno. O kaya pinagbibili. Katulad yung Holiday Inn. Dating Manila Hilton niya, naging Manila Pavilion Holiday Inn. Binili kunyari. Ang gagawin niyan, kaya niya nakuha yung property na yan, hindi dahil sa naglabas siya ng pere. Ang ginawa niya, nakipagsabuatan kay Henwino. Pagcor. Oo. In-advance niya yung upa ng Pagcor doon sa hotel. Dahil malaking espasyo yung inuukupahan ng Pagcor doon Upa. Kinuha niya kung ilang taon. Ibig sabihin, kumita pa siya. Bakit? Kasi itong pinagbilan niya, pinangakuan niya na installment na bayad. Pero yung pera, na napakalaking pera, nakuha niya sa Pagcor. Doon niya kukunin yung pambabayad niya dito sa binibili niya. Gulang, no? Kaninong pera yun? Pera niya ba yun? Hindi. Hindi niya pera yun. Bakit natin nalaman yan?
Kasi nabisto siya ni Genuino na gano'n ang ginagawa. Alam mo kung bakit? Oo. Nung nakaupo si Mayor Lim na mayor dyan sa Maynila, nakiusap yan na siya ang bibili ng Grand Boulevard Hotel. Oo. Ito na nga. Oo, yan. Itong kinamkam ngayon ni Erap. Bibili niya raw yung Grand Boulevard Hotel. Pero ang gusto niya mangyari, installment. Ay. Uhulugan niya. Oo. Ngayon, nakausap ni Mayor Lim si Genuino. Oo. At sinabi nga sa kanya ni Genuino, naku, huwag kang papayag. Kasi, hindi maglalabas ng pera yan. Ang gagamitin pera niyan, PAGCOR din. Dito rin sa amin kukunin ng pera. Oo. Ia-advance niya yung pera na ipambabayad sa Maynila. Kaya installment. Tignan ninyo yung Holiday Inn. Wala naman siyang na-improve dun kundi yung ibaba Labi lang. Pumangit pa nga Oo. Mas maganda yung dating Hilton Oo, wala nang, Holiday Inn wala nang espasyo. Di ba? Ibinigay niya lahat sa PAGCOR para makuha niya nga yung pera ng PAGCOR. Kumita pa siya Lugi nga yung pinagbibilan Bakit? Hulugan sa'yo Walang assurance kung mahulugan ka pa niyan Di ba? Tama. Kaya hindi pumayag si Mayor Lim sapagkat ang sabi ni Mayor Lim, lulutuin tayo niyan sa sariling mantika. Oo. Di ba? Tama. Oo. Pera ng taong bayan yung gagamitin, pambibili kunyari dyan. Uhulugan niya pa. Kaya hindi binigay ni Mayor Lim Buti nga. Ngayon, nung umupo si Erap, napunta sa kanila. Ano ibig sabihin niyan? Di si Erap, isa sa may-ari niyan, papayag ba yan? Sigurado. Na ganyan? Magkakasama nga nakasuhan ng plunder yan. Tsaka bakit naman ilalagay ni Erap yung dinambong niyang pera kung di siya kasosyo sa kumpanya? Oo. Kaya wag kayong magyabang. Ikaw, wag ninyong iboboto, inchik yan. Oo, tama. Sweetik. Salita pa lang yan, di nyo mapansin, inchik yan. Ganyan Ano yan. pinagmamalaki nyo? Nag-aral kayo sa abroad? Gago! Nag-aral, gago. Yung pinag-aralan ninyong hayop kayo ginagamit nyo laban sa mamamayang Pilipino, mga tarantado kayong hinduropot kayo. Nagliliyap na mga komentaryo, maaanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Bakit nyo naman iboboto yung hinduropot na yan? Oo. Gatsyal yang gago! Iboto ninyo Gordo, no? Oo, yan, maliwanag. Maraming Mabait nagawa. yan. Oo, Ha? ang bait yan. Oh. Boto ninyo Rapi Alunan, Yun. Sami Pagdilaw, Lorna Kapunan. Yan ang line-up na gawin ninyo. Huwag niyong gawing number 1 si Soto. Number 1 ano yan? Tama ba yan? Oo. Kayo may mga sarili kayong pag-iisip. Tama ba yan? Walang inatupag yan kundi mag-itbulaga. Senador ka na ano ka dyan, nakabalandra ka dyan sa Itbulaga. puro kagaguhan na palabas na yan. Di ba? Mga kaibigan. Gagawin mo number 1 yan. Di si Raulo na talaga ng mga butante. Oo. Ba't nyo gagawin niya? Aldab. Nababaliw na talaga ang mga Pilipino. Oo. Iboto niya. Yan si Manny Pacquiao. Wala tayong magagawa dyan. Oo. Talagang iboboto nila yan Oo. Dahil popular Pero na siya. kung talagang marunong kayo, Oo. bakit kayo iboboto ng gatsyal yan? Oo. Sino ba yan? Ha? Dynasty na yan. Inchik pa yan. Oo. Mandurugas pang pamilya yan. Yung Kentex, di ba, nadaanan natin nung sang araw, nagrarally. Nagrarally. Supreme Court, no? Oh. Sinuba. Huwag kayo dyan sa Supreme Court mag-rally. Damihan nyo rally. Manawagan kayo dito sa programa namin. Oo. Sasama kami sa rally nyo. Kami pa magsasalita. Baka gusto ninyo. Di ba? Paigtingin ninyo yung rally ninyo. At susuportahan namin yan. Ano na kaya nangyari sa kaso niyan? Ano? Kinasuhan niyan, di ba? Wala na, di ba? Tahimik, kasi wala na si Laila din. Yung nasunog na binayaran. Kentex, di ba? Bakit? Ano nangyari doon, mga kaibigan? Ano Walang natuklasan? binayaran. Isipin mo. Naagrabyado yung mga tao, hindi man lang binayaran. Samantalang yun, nag-ooperate, walang permit, wala lahat. Tapos, falsipikado pa yung mga
pirated yung mga ginagawa ron, di ba? Oo. Labag sa Imitation. batas yun. Intellectual Property rights. Mga kaibigan. Ba't wala silang hindi nila binayaran? Ngayon, kakandidato kang senador, damuho ka. Oo. Ang lakas naman ng loob ninyo. Oo. Ha? Kaninong partido ito? Grace po. Oo. Tagapagsalita. Sipin mo, spokesman pa. Naku po. Hindi ba dati nandun niya sa kampo ni Binay? Oo. Ba't ngayon nandyan naman? Naglalambiki kay Grace po. Sino pa mga qualified? Yan ang mga qualified. Rapi Alunan. Yan. Lorna Kapunan. Ba, magkatunog ano? Oo. Nan. Sami Parami. Pagdilaw. Sami Pagdilaw. Oo. Taligyan. Richard Gordon. Yan ang magagaling. O bakit nila dapat iboto si Gordon? Kaya marami nagawa si Gordon, kaya gusto nila iboto. Ano Hindi. nagawa? Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi hindi mo ba alam na yan apo Nino? Plus Gordon. Gordon. Ang tatay niya, Amerikano. Yung naging mayor din sa Olongapo. Hindi, nanay niya yun. Nanay niya yun. Nanay niya. Hindi, Ay, di asawa niya. pala yun. Tama si Percy, ang lolo Amelia, nanay niya. Ang lolo niya si Plus Gordon. May apo ngayon yan. Yun, minus Gordon yun. Plus at saka minus. Hindi, si Gordon Magaling naman, talaga yan, nasubok si Gordon. naman niya. Hindi naman nasabit yan sa katiwalian. Naging senador na yan, magaling yan eh. Hindi naman namantsahan niya ng corruption, di ba? Okay naman si Gordon. Saka masipag, no? Oo. Sobrang sipag. Masipag na, madaldal pa. Di ba? Ano yan? Medyo ano ka lang talaga. Lintik ang bunganga niyan. Rapido yan, rapido. Okay yan, pinakinabangan natin yan At pakikinabangan natin yan. Sayang naman. Si Toots Ople, ayaw mo ba? Ayoko niyan. Si Ople. Si Mark. Paano to si Mark? Ito sagutin lang ni Susan Ople. Oo. Nasaan ka? Nung amyendahan yung yung Migrant Workers Act of 1995. Ba't di ka nagsalita? Oo nga. Ano masasabi mo? Ito, tanungin ninyo. Lahat kayo sa media. Yung mga nakikinig sa atin na nasa media. Isa lang itanong nyo kay Toots Ople. Ano nangyari sa 1995 Migrant Workers Act of 1995? Ha? 2 beses inamyendahan niya ng palihim. Nasaan ka? Kunyarihan kayo, puro kayo mga tagapagtanggulan niya ng mga OFW. Oo. Hindi ka naman OFW, paano ka magtatanggol sa OFW? Tama. Ha? Yan ang sagutin ninyong issue. Puro kayo organisasyon Kahit nung nabubuhay si Senyeres, tinatanong natin yan Oo. Ba't wala silang masagot? Oo. Tanungin nyo, yun lang. Mm. Isang issue lang. Wag na tayo magpaligoy-ligoy. Sino pa? Yung sinabi mo, Peter, sino? Si Mark. Ayun, wag ninyong iboto, ha? Sino? Pinagmamalaki niya. Paano yung mga ano niya sa bus? Mark Yung Lapid, sa tourism ako, daw. Diyos Ano ba nagawa niya sa tourism? Mga hindi nyo dapat iboto, Isko Moreno. Yan. Number 1. Wag niyo iboto. Eto, kahit makapanloko sa ibang lugar, Oo. manloko na siya sa ibang lugar, pero sa Maynila po, pag nakapanloko pa yan, ewan ko na lang. Oo, hindi mananalo rito yan. Lintik ang ginawa niya, ipinahamak niyan ang mga Manileño. Ha? Oo. Iniluklok nila sa ERAP ngayon, pinagsisisihan nila. Mga kaibigan. Di ba pati siya niloko? Oo nga. Hindi lang mga Manileño niloko, pati siya nakatikim ng panloloko. Mas mahaan sa kanya, masaklap, no? Mahapdi. Sobra. Sobrang sakit nun, mga kaibigan, sapagkat... Para siyang nilaslas, no? Kasi niloloko mo rin Akala niya kasi magagamit niya habang panahon hindi niya nagamit. Yan, gagamitin mo. President Mayor, Presidente ng sindikato yan Oo. Hindi naman president mayor, president ng sindikato, mafia, sa ERAP. Lolokohin mo. President Mayor Daddy. Kumbaga sa Yakuza, chimpira ka lang. Oo. Ano ba mababang uri ba yun? May mas mababa pa ron. Ano? Hampira. Ampi. Yung pinakamababa na yun. Oo. Kumbaga sa Yakuza, sa mga Rangguhan. gangster na Rango. Japanese.
Mga kaibigan, sino pa mga ano? Ang dami niyan eh. Dami, TG Gingonan, ako, wag niyong ilaglag yan. Ang galing yan. Yan, magaling yan, disenteng tao yan. Nakita niyo, pati magsalita, di ba? Kagalang-galang. Yung iba, bahala na kayo ron. Bahala na kayo. Pero wag kayong maglukluk ng gago. Yung kaapelyido ko nga, wag eh. Kaapelyido ko na yun, ha? Kung kami may pinapanigan eh, kakampanya ko bang wag iboto yan? Wag niyong iboto yan! Maawa kayo sa sarili niyo! Wag na sa amin! Kami kaya namin! Tama na yung yung tatay. Tama na. Tatay. Ako may napanood sa television eh. Mamaya sa pagbabalik natin, pakinggan lang natin itong isa pang paalala dito. Now listen up. This is RJ, the RJ Guitar Centers with 20 stores. The newest one in Cebu announces the February 20 one-half-day sale for all Facebook followers. 40% off on all the items in all the stores from 2 p.m. to closing. Except for Taylor Guitars, 20% off. Mechanics, number 1, like our page facebook.com/RJ Guitar Center. Number 2, when you walk into the store, show a screenshot or print out of our page to show proof of our liked page to immediately avail of the discount. Limited to 3 items per person. 1 person per Facebook account. All sales final. Strictly no reservations allowed. Cash and all major credit cards are accepted. That's on February 20, the one-half-day Facebook sale from 2 p.m. to closing. Walk into the store and show proof of our liked page to immediately avail of the discount. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Ayan, napakinggan nyo yun, yung announcement ng RJ Guitars. Tagal ko nang gusto magkaroon nun yung Taylor guitar. Kaya lang, napakamahal. Ngayon, eto, meron silang offer na 20% 20 ba? discount. Ewan ko kung dati kasi may nababaltaan ako pagka nagse-sale yung RJ Guitars, 50% eh. Napakamahal yan, dami na nangako sa aking magre-regalo niyan, wala pang natupad hanggang ngayon eh. Oo, kasi hindi ko ma-afford mahal eh. Mahal yung gitara eh. Ang pinakamura niyan sa dollars mga between $600 to $800, pinakamura. Pero napakaganda namang gitara niyan. Ngayon, balikan natin yun, yung mga hindi dapat iboto, tsaka yung survey, di ba? Napag-usapan na rin natin kanina yun eh. Pero, eto, kaapelyido ko na nga eh. Pinakikiusap namin sa inyo, wag niyong iboto. Pati yung ama sa pati yung tatay do sa Angeles City. Angeles. Tapusin na. Wala na, wakasan na natin yung katarantaduhan. Kanina nga, napadaan ako dyan sa Mission 1. Nakita ko yung poster nila Gia, no? Anong nakalagay? Sipin mo, Mayor Gia. Ano ito? Querida ni Erap. Nanay ni JB. Yung Vice Mayor, Janela Estrada. Anak ni Jinggoy. Anak ni Jinggoy. Yung isa pa, may isa pa, congresswoman yata tatakbuhan. Puro, magkakatabi sila, Sila ano na lang? yan? Sila na lang ang may-ari wag na tayo kung ganyan po mangyayari, wag na lang tayo mag-eleksyon. Alam mo kung anong gawin natin? Ano? Bidding. Bidding. Magtatag tayo ng bidding. Ang kailangan natin dito, Bids and Awards Committee. Back. Oo, yung back, di ba? Yung mga agency ng gobyerno, mayroong mga back yan. Yung Bids and Awards Committee. Sila magpapabid, sila rin ang mag-a-award. Di ba? Kung sino mananalo sa bidding. Ganun ang gawin natin.
Gagawin naman Tanggalin na yung COMELEC. Gagawin na lang doon biding-bidingan. Oh, kasi kung mga loko-loko na mga botante, useless na mag-participate pa tayo eh. Sa prosesong inaasahan naman natin na ang botante boboto ng tamang pagboto. Hindi ba? Kasi pag bumoboto ng mali yan, aliba sa Maynila, boboto mo si Erap naman, umaasa, boboto siya. Kasi tinaas niya ng 300% yung real estate Jesus Mario. tax. Eh di nahirapan ng tao. Siyempre. Gusto niya, iboto siya nun, ha? Tapos, yung ospital, ginawa niyang may bayad. Eh di hindi makapagpagamot yung mahihirap. Gusto niya, iboto pa siya nun, ha? Kinikikilan nyo lahat yung tao dyan. Lahat ng mga ultimong nagsasidecar dyan, nangingikil kayo. Lahat ng motorista, kinikilan nyo, mga bus, lahat. Vendors, lahat po yan. Nag-iiyakan sa inyo. Yung perang hawak nyo, umiiyak. Ha? Gusto mo pa, iboto ka pa nun. Nako. Eh sino agrabyado? Yung bumoto ng tama eh. Ang gusto, yung mabuti, makapag-avail siya ng serbisyong entitled siya sa serbisyong yan. Ang mga mamamayan may karapatan sa kaukulang serbisyo na dapat ipagkaloob sa kanila ng mga namumuno at ng nasa gobyerno. Pagkatapos hindi namin makuha yun dahil ang nanaig, nagtagumpay, yung botong binayaran sila. Kaya sila bumoto. Yung binayad naman sa kanila, pagkatapos ng eleksyon, kapareho namin sila ngayon na perwisyo. Kasi yung inaasahan namin, libre na sana kami, hindi tuloy kami naging libre sa ospital. Pati sila ngayon na binayaran, hindi na rin libre sa ospital. Ipinahamak nyo kami. Kung ganun din lang ang eleksyon na pinag-uusapan natin, palagay ko, dapat dalawang klase na eleksyon. Pagka nakita mong sa isang lugar, puro dynasty, wag nang gamitin ng COMELEC dyan, sayang ang Picos machine. Picos machine, papel, lahat yan sayang eh. Pati mga, yung mga personnel na gagamitin natin, mga teacher, sayang panahon yan. Magtayo tayo ng isang back. Election Bids and Awards Committee. Ngayon, gaganapin sa mall. Doon na lang, mag-usap na lang. May martilyo ron sa gitna, di ba? Eto magkano bid mo? Yung bidding na yun, yung pera, mapupunta sa gobyerno. Hindi pa kikinabangan ng mga idiot na butante. Di ba? Hindi siya idiot na butante. Kaya ako naiyak ako dun sa napanood ko sa isang himpilan. Meron silang pinalalabas ngayon dun sa news. May segment doon na parang yung pamilyang Pilipino. Pinicture nila ilang araw na yung pamilya dyan sa Baseco. Nakakaawa. Minsan na lang kumakain. Ang dami nila. Yung kasi, kaya minsan na lang, pag nakita mo naman yung padre di pamilya, halos hindi niya na kayang maghanap buhay. May TV ba? Hindi yung walang TV, pero mababakas mo sa isang tao. Yung hirap. Yung hirap na kanyang pinagdaraanan at yung kakayahan niya na mapabuhayin mo yan. Ang dami, ang liliit na bata. Palagay ko naman, hindi pa siya matanda, pero mukha na siyang lolo ko eh. Super, stress ng buhay, no? Isipin mo, pumupunta raw siya sa Divisoria, pag walang madelayin siya, uwi na lang siya. Nagkasakit pa nga raw dahil siya mismo, paano siya magtatrabaho kung wala rin siyang makain? Di ba? Nagkasakit pa. Isipin mo, pag pinakikita, kumakain yung mga bata, kung ano lang kinakain nila. Pagkatapos, puro maririnig mo sa mga hayop na kumakandidato eh. Para sa mahirap. Para sa mahirap, si Erap, hinduropot ka. Para daw sa mahirap, ayun. Ayun na. Marami naghihirap lalo. Makikita mo yung mga bata, dahil sa kasabikan na
makakain, di ba? Oo. Pag nakita niyang mas marami ng konti yung sa katabi niyang kapatid niya, Kukunin niya. nag-aaway sila. Mm. Para ng mga aso't pusa, di ba? Kawawa ang kalagayan ng mga Pilipino. Pag ang binasi natin lahat ang pagboto natin sa matatanggap ninyong suhol na bumibili ng boto nyo, huwag nyong gawin yan. Masama epekto niyan. Naranasan ninyo yan sa Maynila, sa ginawa ni Erap na panluloko. At ngayon, gagawin ulit ni Erap, dadagdagan niya lang yung bigay. Para mabulag na naman kayo. Isang araw lang yun. Pinakamatagal nun, 1 linggo. Hindi tatagal na 1 linggo yung ibibigay sa inyong pera. Swerte nakaabuti ng 2 araw. Kita mo, nagkakasakit sila. Pinakikita, nagkakasakit. Saan sila magpapagamot? May bayad. Makain nga, wala, pambayad pa. Kaya natatawa ako dun sa doktor na nagpapayo pag may sakit na TB. Kumain ka niya na masustansyang prutas. Naku po. Mahal. Mga karne ang kakainin mo, yan masustansya, kailangan mo yan mga protina, mga ganito. Paano niya makakain yun? Wala. Kaya nga siya nagka-TB. Alam makain. Kaya nga ho nagka-TB yun eh. Oo. Wala nang kakayahan yung kumain ng sustansya, susmaryose. Maloko talaga. Sana man lang ang inatol ng doktor, Oo. para gumaling ka, eto, Oo. kumain ka nito, binibigay ko sa'yo, binigay mo. Oo. Pero sabihin mo rin sa tao, Bumili ka ng yan ang kainin mo, yung masustansya. Wan ako, saan kukuha yun? Diba? Oo. Bueno, medyo wala na tayong oras eh. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sa tiyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami. Mga kaibigan, kami po ay pansamantalang muling magpapaalam. Hanggang bukas pong muli, ito po si Rose Navenario. Ito po naman si Peter Talascar. Maraming salamat po sa lahat po na sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Persil Lapid. Ito po si Atong Mama. Buhay po kayo. Antabayanan po ninyo si Shalala and Friends. Susunod na. At susundan po yan ang programa ang Katapat at Karancho kasama po si Manila Mayor Alfredo Lim at Miguel Hill. Ito po naman si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga.